So guys, at tayo ngayon kasama natin ang ating idol, walang iba si Boss Rendon Labrador. So, pagdating sa motivation kasi, talagang napakalupit nito eh. Talagang sa ayaw at sa gusto mo, talagang nanamnamin mo yung mga sinasabi nito eh. Ngayon, since ang boss natin is nasa fitness industry at dyan din naman ako nagsisimula ngayon, eh, si boss established na to eh. So boss, baka pwede mo naman ako mabigyan ng konting advice mo para marating ko din yung estado, hindi naman sa mga harap, di ba? At the same time, ito ang nakikinig sa atin, yung mga gym owners din. Yeah, na baka meron ding, alam mo, nakakaligtaan sila o hindi na nagagawang proseso para marating din naman yung narating ko. Baka ako yung share sa amin. Message ko sa mga sa gym owners na katulad natin, katulad mo brother. Ang pinaka magandang tip na pwede kong i-share sa inyong lahat, dapat mag-focus kayo sa branding. Kumbaga, kasi marami kasing business owners na nagtatayo sila ng negosyo para magkapera. Dapat baliktarin natin. Dapat pagtayo ka ng negosyo mo para makasolve ng problema. Kasi pag yun yung goal mo, mas dumadating yung pera sa'yo. Kasi as a business owner, dapat ang priority natin ay makapagbigay ng service. At sa atin naman, yung priority natin, makapag-educate at makapag-provide ng service para mas maging healthy sila. So as long as nabibigay natin yung purpose na yon, na yung negosyo natin nakakapag-provide nung solution na yon sa problema nila, mas bibili nila yung produkto natin. So mas tatangkilikin nila tayo. So yun ang una, we should provide service. So kung fitness gym kayo i-educate nyo, i-encourage nyo sila, i-motivate nyo sila paano nyo masusolusyonan yung health problems nila or kung ano ba yung, kung bakit sila nagpunta sa gym mo. Kasi mahirap, usually nakikita ko, kapag ang gym owner may in-entertain na clients, ang pinapagawa natin sa kanila lahat ay yung nakagisnan na ng gym natin. For example, bodybuilding. Pumunta ako sa gym mo para magpapawis, para maging positive sa buhay. Pero ang pinatraining mo sa akin ay hardcore na workout. So, hindi yun yung gusto ko eh. Diba? Kasi iba't iba tayo ng gusto eh. So, as a business owner, babasahin mo rin kung ano yung gusto ng client mo. Ano yung goal niya? Diba? Ano, athlete ka, gusto mong maging pro. Ang bibigay kong training sa'yo, yung pa pro. Pero itong client na to, na beginner pa lang, ang gusto lang naman niya, matuto lang, lose weight, pero gusto niya boxing. So, dapat i-customize mo yung service ng negosyo mo doon sa pagpo-provide ng solusyon ng problema niya. So, sa madaling salita, boss, i-aakma natin yung servisyo natin ayon sa gusto ng client. Tama. Huwag nyo gagawin generic kasi iba yung tao eh. Dapat customize kasi ang gusto ng tao ngayon, custom fit para sa kanila. Di ba? Kasi pag ang gym mo or boxing gym na negosyo ninyo, general, hindi, nagpo-produce kami ng champion. So ngayon, yung mga katulad ko na enthusiast lang, na gusto ko lang magpapawis, may experience lang ba yung needs, ayaw ko pumunta dyan kasi nagka-create ka ng limit, boundary. So nakakatakot tuloy pumunta dyan. Nahihiya ako ngayon na kailangan ko munang gumaling bago ako pumunta sa'yo. So sa madaling salita, hindi ka magiging client. Hindi mo magiging client, hindi siya magbabayad. Okay? So hindi lalako yung negosyo natin pagka ganun. Don't focus on sales. Focus on giving service. Give value. Kasi kapag nagbigay ka ng value na gusto mo, bibiling ko yung produkto mo. Kasi hindi ka magbabayad sa isang produkto na hindi mo kailangan. So yun. So ayan narinig nyo na from the expert. So sa mga katulad kong nagsisimula dito sa industry na to, siguro naman wala nang papatunayan to dahil talagang nandito na to sa taas. So yun, so bottom line, yan, sa lahat ng fans, si Kuya Glenn, shoutout sa mga members ng gym mo. So kung business owner ka, focus on giving value. Tapos huwag mong i-treat na lahat ng client mo ay pare-parehas yung gusto. So yun. So as long as you provide that need, nasusolusyonan mo yung problema nila, money will follow. So yun. So, ayan, may isang gusto magpa-shoutout na number 1 idol ka.
boss, paano naman si Sino? Romel Fajardo. Yan. Romel Fajardo, Yeah. shoutout sa'yo brother. Yeah. Sana ma-meet kita. Maraming salamat sa Yeah. suporta mo. Sana natuto ka din sa tips na i-share natin. Stay fit, stay healthy, stay motivated. Yo. Thank you. Boss, thank you, maraming salamat sa hindi mababayaran ng salapi yung mga binitawan ni Boss Rendon at magasan pa rin sa atin ang salapi Proud sa ko yun, mga sus. Oh. Cinematic extra lang ako, Lodi.